na yung sinasabi na 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Halimbawa po yung Section 8. Lagyan natin ang provision that the public has the right to know the assets, liabilities, net worth, and financial and business interests of any public official or employee, including those of their spouses or unmarried children under 18. Ito pa po importante dyan. However, public access of these SAL-N documents remain limited. Sa ngayon, kaya pinopropose natin that the SAL-N of members of Congress be made available to the public through the official website of the Senate and the House of Representatives. Para sa ganun, makuha nyo na kagad, hindi susulat ka pa. Kung ayaw niya, hindi mo rin makukuha. Very, very limited ang access po ninyo. Panglabing-apat, i-abolish po natin yung River Basin Control Office. Ito po'y parkingan po ng mga pinoplot na mga opisyales na wala namang ginagawa. Isip-isipin po ninyo, 2006 nagawa itong opisinang ito under the DNR. Siya ang dapat mag-integrate ng ating 18 existing river basins in this country. Wala silang nagawa kahit isa. Puro pangwawaldas lang ng sweldo. Nagsusweldo na walang ginagawa. Ito po yung gusto namin gawin. After 3 hearings, 14 na po ang measures na naiisip namin na dapat nating isulong para sa ganun itong mga nangyayaring ito kahit papano ma-address na po natin lahat. Sir, may sinasabi po si Senator Ping na imbes na WPP, why don't we consider legislative immunity daw po muna para pwede pa rin mag-tell all the Discayas and other witnesses pero hindi magagamit to laban sa kanila. Sayang naman yung batas, diba? Ba't natin ginawa yung batas kung hindi natin? Okay lang yung sinasabi niya, pero ito batas na ito eh. Wala namang kasigurahan yung legislative custody. Samantalang ito batas na umiiral, ba't hindi natin paganahin? Nabanggit niyo po kanina na hindi na po saklaw ninyo trabaho yung pag-determine kung nagsasabi ng totoo o hindi yung witness. Then bakit po na contempt si Bryce Hernandez tsaka yung iba pang witness before? Yung mga senador hindi nagsasabi ng totoo. Kasi yung kay Bryce Hernandez, mayroon kaming dokumento na binigay mismo ng Okada. Yung pinatalo niyang pera, napakarami. Merong 14 million, merong 15 million. Tapos meron siyang ginagamit na isang ID na inisyu ng LTO. Litrato niya pero ibang pangalan. So, sinasabi namin, hindi ba ikaw ito? Ito yung ipinanalo mo, ito yung pinatalo mo eh. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po pera yan. Kapag ako po naglalaro, ang nagbibigay po ng pera yung boss ko, yung Alcantara. Ito yung pambabastos na sa harap namin. Andito na yung katwiran eh. Yung kay Diskaya, lumabas siyang mag-isa. Hindi ko anticipated kung ano yung nilalaman ng kanyang ano eh. I have no right to judge. Sabi ko nga sa inyo, pag natapos na lahat ng investigation, isa yun, maring iba pa ang lilitaw. Sa korte na po, gagamitin po lahat yun. And the court is the proper place para i-determine po yung veracity or otherwise nung kanyang paglalahad. Sen, so what do you make of the allegation of Bryce Hernandez na may mga senador na tumanggap din po ng kickback from the flood control projects? Ang pagkakaiba kasi, ayaw kong i-judge din yun. Ang sasabihin ko lang sa inyo, nung lumabas yung mag-asawang Diskaya, it was in response doon sa aking ipinload nung second hearing na kayo po, tulungan nyo kami, baka gusto nyo magsabi na ng totoo, ang may papangako namin sa inyo, merong tayong batas na maaaring mag-cover sa inyo. You take advantage of this. Isipin po ninyo kako sapagkat maaaring maharap kayo sa plunder kung sakasakaling dumating ang panahon, ito po ay may latag lahat sa korte. Baka po kako maging maganda para sa inyo.
walang madali. Pare-parehong mahirap to. Ngunit makakapamili kayo, maaaring makaiwas kayo sa criminal prosecution, maaaring ang gawin na lang ng gobyerno ay civil liability na lang. So, in response to that, parang in-explore namin possibility, may lumabas nga. Ito nga yung Diskaya. Ang totoo nun, mayroon pa nga gustong magsalita pa, pero ang sabi ko nga sa kanila, mag-unahan kayo kasi kung halimbawa ma-establish na namin na ito'y sapat na, hindi na namin kailangan yung iba, di ba? Kasi isa sa mga requirements ay yung masasubstantiate yung mga in material points, lahat ng mga premises. Kung na-establish na halimbawa sa magitan nito, kalabisan na yung iba pa. Kaya namin pinload yun. Ngayon, yung paglabas ni Diskaya, wala siyang, hindi siya under custody, di ba? So, inaakala namin, voluntary talaga. Tsaka sumulat siya sa akin, talagang voluntaryo. Inamin niyang voluntaryo sa sarili nila na gumawa ng pagsasalaysay. Samantalang si Bryce Hernandez, under sa custody na siya ng Senate. Sa palagay mo, voluntary pa yon? Ako sa akin lang, gusto kong ibalik sa inyo, voluntary pa ba yung kaya ka nandun ka na gigisain ka na naman ng House of Representatives At meron nga mga nag-text sa akin na mga ibang tao na tumutulong sa ibang mga partido. Meron daw mga congressman doon na nagsabi o nagsasuggest, maglaglag ka na rin ng mga senador para hindi kayo makontempt. So, malalagay sila sa pressure So kung tatanungin mo ako, palagay nyo ba kapanipaniwala? Hindi ko alam. Pero kayo ang makakapagsabi, alin ang mas magandang sworn statement? Yung hindi ka pa under custody o yung under custody ka na? Doon masasalamin mo ngayon kung alin ang mas voluntaryo. Alin ang mas totoo. Sir, hindi ba, Senator, mahalaga din yung ma-determine yung credibility ng isa nag-a-apply na witness? For example, itong Diskaya, si Sara Diskaya, ating asawa niya, they have been denying before that they own more than one company. Sabi na yung Alpha and Omega lang yung kumpanya nila. Pero later on sa Blue Ribbon, inamin po nila na siyang yung mamayari nilang kumpanya. Alam mo, yun nga ang korte na magdidetermine nun later on. Kami, nahangga lamang kami doon sa paggawa ng batas sapagkat ang aming direction is always in aid of legislation. Gusto kong malaman ninyo, there is a distinction between police investigation at saka yung investigation in aid of legislation. Ayoko magbigay ng insinuation dyan, but hindi ako marunong sa police investigation dahil hindi ako police. Hi sir, Daniel po from PTV4. Sir, ano po yung any thoughts lang siguro or nilook forward nyo doon sa tinayo po na Independent Commission for Infrastructure? At tinayo, ano yun? Independent Commission po. Yung ICI, wala naman akong baka sakaling makatulong naman yun, bakit hindi? Ang gusto ko lang sanang makita ninyo, lalo na kayong mga members ng media, kailangan mag-fit sila doon sa tinatawag na Independent Commission. Sino yung magiging opisyal na hihirangin na magko-compose ng Independent Commission? How independent can they be? Yung probity na hinahanap, wala ba silang kulay politika? Sila ba ay magpapahayag na kahit kailan hindi sila tatakbo sa opisina ng pampolitika para sa ganoon ay yung gagawin nila ay talagang independent of anything para paniwalaan. Kasi yun ang importante, kailangan paniwalaan. Pagkatapos, are they competent na makita ito? Gaano katagal? Kasi ang pinag-uusapan natin, kailangan matigil na kagad dito Kung ang pag-uusapan natin ay yung ilang taon pa atras, baka mamaya makonsume na tayo lahat. Hindi ba dapat merong immediate na gagawin dito?
Kaya nga yung sa amin, in aid of legislation, kailangan mailatag kaagad. Yung mga batas na kailangan, ma-address natin kaagad. Lamang, ang problema kapag ka-legislation, medyo matagal nga rin. Pero pagsikapan po natin, nabilisan, ma-fast track natin, given the extent and magnitude of the problem ahead of us. Hi, Sen. In relation to his question po, sabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano po, magkakaroon daw po ng meeting ang Minority Bloc regarding po dyan sa pag-support po sa Independent Commission. At sabi po ni Senator Alan, susuportahan lang daw po yun kung, wait lang, yung mga tinalagang miyembro ay malaya sa impluensya ng politika at malalaking negosyo. Kayo po, Sen, would you support the creation po ng Independent Commission for Infrastructure po? I will support the creation of that commission. Ang sabi ko nga, yung kailangan siyang maging independent talaga. Kagaya ng ipinahayag ni Minority Leader Alan Cayetano, tama lang talaga na makita talagang independent sila para maging malinaw, katanggap-tanggap yung resulta ng kanilang investigation. Otherwise, malalagay na naman tayo dun sa kalagayan na ipagkikibit balikat lang sapagkat napolitika na naman tayo. Nag-meeting na po ba ang Minority Bloc o mag-meeting pa lang po para pag-usapan po yan? Nakita ko sa thread, mag-meeting pa lang kami. Pupunta ako mamaya. Ano oras, sir? Parang lunch yata eh. Pero quick lunch lang siya kasi kailangan na rin makabalik dahil may session, hindi ba? Sir Mac Gonzales po, GMA. Sir, may we get your comment lang po, ibabalik na daw po sa Senate si Bryce. Ano ka mo? Ibabalik na po sa Senado si Bryce. Oh, hindi maganda. Talaga naman dito siya dapat eh. Sir, what do you think prompted this? What do you think prompted this po? Hindi ko alam. Baka naisip nila na talaga dapat sa Senado talaga. Sir, good morning po. Asher Cadapan Jr. from UNTV. Sir, tanong lang, ano po yung recommendation na dapat na maging direction po ng Blue Ribbon Committee investigating the anomalous flood control project? Nakausap niyo na po ba si Senator Ping about it? Ano yung huling tanong mo? Nakausap niyo na po si Senator Lacson about it? Direction po lang. Kailangan ba kaming mag-usap? Kasi sila nga yung nagsasabi na mali daw ang direction ko. Baka sila yung tama yung direction. Tingnan na lang natin, di ba? Hindi ko kasi alam kung bakit sinabi ni SP Soto na tingin namin mali yung direction. Marami raw dissatisfied sa mga kasama namin. Sino ba yung kasama namin dissatisfied? Baka si House Speaker Romualdez lang dissatisfied doon sa paraan ng aming pag-imbestiga. Sabi ko nga sa inyo, committee investigation is not police investigation. Hindi yung nag-iimbestiga na pagkatapos meron pang separate investigation. Sa aking palagay ay hindi sana nangyari yun. Merong lugar dito, meron sa Arayat, meron sa Nauhan, Mindoro, meron sa ganito. Bakit pa isa-isang ganon? Ano ba yun? Meron ng Blue Ribbon Committee. Ba't kinakailangan magsagawa pa ng individual investigation ng bawat isa sa amin? Meron naman kaming Blue Ribbon. What does that suggest to you? Kasi sa House of Representatives na kung saan nagtagal ako, pagka yung isang subject matter tinitake up na sa committee, wala nang nagpe-privilege speech. At least sa House of Representatives. Sa Senate siguro, baka wala namang rules na gano'n. Pero sa tingin ko, kahit na walang rules dito, pagka tinitake up na sa Blue Ribbon Committee, I think the common decency requires na wala na dapat yun. Kasi parang nagpapaaligsaan. Hindi maganda. Isang last naman po sa akin. Bukod po sa pag-confronta, sabi niyo kay SOJ Remulla, meron po ba kayong ibang mga plano pang gawin to pursue providing protection sa mga diskaya, or are you still going to pursue it? Yun lang ang alam ko kasi yun ang nasa batas lang eh. Kasi baka kung meron pa akong gagawin, sasabihin nila,
kinakatigan siya o inaapoyohan. Ayaw kong isipin ninyo na mayroon akong kinakampihan dito. As chairman, kailangan maging neutral ka eh. Alam mo yung problema ko nung nag-hearing ako sa Blue Ribbon? Ang problema ko yung mga kasama ko nga eh. Kung paano ko mamamanage yung time. Lahat gustong magsalita. Walang focus, di ba? Halimbawa, ang tinutukoy ng isa dito, pagkatapos magsasalita yung isa, doon ang tanong niya. So, yun pala yung nakita ko, yun pala yung pinakamahirap na challenge para sa akin. Eh. Hindi yung pagtatanong mismo o kung paano mo i-manage ang mga kasama mo kasi iba't iba yung pinanggagalingan nila. Kaya kung iisipin mo kung kailangan maging focus kayo dahil kukunti yung panahon, medyo hirap ka pagka yun ang issue. Sir, Mary Marines from One News One Page po. Over the weekend po, meron pong umuugong na may kudeta daw po laban kay SP Soto. May nagsasabi rin po galing daw po sa Duterte Block yung move na to. Your comments po. Hindi ko naman alam yan. Hindi naman ako tismoso. Pero Sen, wala po bang kuda na nabubuo po ba ngayon o may info po ba kayo? Ako wala, baka ikaw meron. Sabihin mo nga sa akin. Chika na lang po tayo. Thank you, Sen. Sir, sabi niyo mahirap yung pag-manage nung kayo ay Blue Ribbon. Nakita mo naman di ba? Yes, sir. Meron kang pinupunto dito. Tapos biglang sasabihin siya, ang pinakamahirap dito biglang may mag-i-intervene. Mr. Chair, may I-intervene? Of course, papayagan ako. Yun ang marami. Kaya kung minsan may nagseselos, ikaw kanya, hindi ka naman pwede. Salita na salita. Paano mong gagawin ng intervene dito? Papayagan mo pagkatapos. Tapos siya naman, nandun pa siya rito. Ako, hirap na hirap ka talaga doon. So, sir, nakahinga ba kayo ng maluwag na hindi na kayo yung chair? Or would you have wanted to stay as the chairman of Blue Ribbon po? Hindi mo na mo tanong, nakaluwag-luwag, talagang lumuwag. Nung ako'y pinalitan na, yung paghiga ko sa kama, nakatulog ka agad ako. So ayaw nyo na rin, sir? Or would you have wanted to stay, sir, as the chair? Siyempre, kung ako yun, mandato yun ang tungkulin natin. Hindi naman tayo umaatras sa tungkulin. Diba? Okay, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Ikaw, magbalita sa akin.